Ang importante ka na ato topic din mo karon sa about sa welding. Gamit og siya sa welding machine. Explain na nato ang mga parts. Safety feature na nga so sa pagkito ang kaya sa kawan. Mayroon hapon. Sunod. Ang program natin, yung first part is yung demonstration. So hindi na namin papatagalin kasi yung panahon. Pakawala ng malakas. So demonstrate namin yung regarding sa hot works, especially yung welding at saka oxy-acetylene natin. Kasi yun yung palagi natin ginagamit. Then ngayon, nag-welding tayo at nagka-cutting. So mahalaga yung demonstration natin ngayon, especially yung mga prevention regarding sa hazards ng hot works. Lalo na yung fire at saka yung electrocution na related dito sa activity na to sa site. Tapos i-explain namin regarding yung prior to work, ang preparation during work, at saka after work, yung mga procedure natin sa site. Hindi natin hot works, isa sa mga high risk, no? Ano ba yung mga high risk natin sa site? Lifting works, hot works, excavation works. So yun yung mga high risk activities sa construction work. Working at heights, yung mga scaffolding erection, working at elevated platforms, yun yung mga high risk na ibig sabihin kung may mga konting pagkakamali, magresulta sa serious accidents or fatality. So yung hot works, isa sa mga high risk activities ng construction. So may mga protocol tayo, yung permit to work. Una-una, kailangan magbigay ng permit to work doon sa working area, sa site engineer, sa site supervisor, coordinated sa safety at saka sa mga ibang responsible personnel. Tapos pag meron na tayong PTW, yung work preparation, no? Una, preparation sa equipment. Ano bang mga equipment na gagamitin? So kung welding machine, electric welding machine, yung oxy-acetylene, so kailangan in good working condition siya. Kaya meron tayong regular inspection every month. Yan yung color coding system natin para makagar natin yung mga portable equipment natin kagaya ng welding machine at saka yung mga oxy-acetylene at saka yung attachment niya, yung torch at saka yung mga hoses. So yun yung purpose ng inspection natin na regular. Part yun ng LCM na tinatawag, no? Loss Control Management natin. So regular inspection para ma-mitigate natin yung mga aksidente at saka mga losses during construction work. So Sir dito, tayo yung certified builder natin, no? Isa sa mga certified builder natin dito sa project. So makikita natin yung PPE niya, basic PPE, no? Basic PPE requirements, welding helmet. Pero ito yung yung welding helmet, napansin mo, mayroon siyang lens. So may dark lens, at may clear lens, no? So, minsan, may mga unsafe practices doon sa working area na habang nag-welding, hindi ginagamit yung dark lens. So, nakasuot na ng welding helmet or naka-clear lens siya. So, madadamage pa rin yung mata mo. Isa yun sa mga unsafe practices during work, no? Na na-observe sa hot works, especially sa welding works. So, basic na PPE, yung welding gloves, tapos itong apron. Kasi, yung welding arc na sinasabi, yung spark, yung Lehman's term, no? Yung spark na nakikita natin during welding, mataas yung radiation nun. Tsaka yung temperature is mataas. Yung exposed skin at saka yung mata mo. Kaya mapansin natin sa Lehman's term, no? Pag sinabi, pag nag-welding ka tapos parang may buhangin yung mata mo, kinabukasan. Hindi yung buhangin or smoke, galing sa smoke. Actually, yung surface or yung unang layer ng mata mo nasunog dahil dun sa spark. Yung mata mo literally nag-sunburn, kaya parang may buhangin dun sa loob kasi nasunog yung first layer ng mata mo. Kaya mahalaga yung eye protection during welding. Tapos yung mga exposed skin, kailangan nakatakip. Kaya mapansin mo yung apron sa welding may sleeves.
Kasi para proteksyonan yung balat mo dito sa kamay. Para hindi ka ma-sunburn. Or masunok, hindi sunburn. Ma-burn yung first layer ng skin. Dahil doon sa arc ng welding. So mahalaga yun. At saka dapat may takip din yung leeg. Kasi exposed siya during welding works. Isa rin sa mahalaga yung during welding, kailangan yung usok, yung fumes, welding fumes, fine areas, kailangan na-provide tayo ng proper ventilation. Bakit? Kasi yung usok, naiipon siya doon sa area kung kulog or close yung area. So, malalanghap natin yung fumes, which is very toxic. Kasi yung welding rod, pag nasusunog mo siya, may napuproduce siya ng usok na maraming mixed chemicals yung nasusunog doon. So, pag na-inhale mo yun, pwede ka magkaroon ng respiratory disease sa tagal mong nag-welding. Kaya mahalaga, proper ventilation kung confined space. At saka during open areas, inaalaw naman yung kahit walang direct ventilation or fan, basta open area siya. Kasi nadi-dissipate yung usok, hindi siya naiipon. So sa case natin, we are welding in an open area, so it is acceptable that without any fan or ventilation. Kasi pa naman, open area, may proper ventilation na. Then sa mga welding machine, make sure na yung mga clamps is in good working condition, no? Tapos yung itong electrode clamp is proper, may insulation. So isa yun sa mga kailangan nating i-check prior to work, no? Tapos yung grounding natin dito sa grounding sa machine, ito mahalaga to, no? Minsan ito yung kalimitan, hindi nilalagay sa lupa. Ano bang purpose nito? Ito yung sinasabi ng ground rod, no? Yung purpose nito, kasi ito metal casing siya, no? So may possibility na kagaya niyan, umulan, basa yung machine. Tapos kung halimbawa energize to, ginagamit to, may posibilidad na ma-energize yung body niya kasi metal. So alam naman natin, pag metal, di ba, makakandak siya ng kuryente. Ibig sabihin, may posibilidad na dumalo yung kuryente dito sa metal body na to. So yung residual na kuryente na yun, dito yung dadaan normally sa ground rod niya. So, pag accidentally mahawakan mo to, hindi sa'yo dadaloy yung kuryente, doon sa ground rod dadaloy. Kasi may conductor siya, mas kung sa layman's term, mas gusto ng kuryente na dumaloy doon sa conductor kaysa sa katawan ng tao. So lahat ng current na nandito sa body, hindi dadaloy sa'yo. If ever, mayroong kuryente na energize yung body ng welding machine. Kaya mahalaga yung grounding conductor na yun. Kaya kailangan palaging naka-bound sa lupa para ma-ground na yung kuryente na dapat dadaloy sa katawan mo. So, kaya may purpose yung ground rod at grounding system ng machine. Kaya kailangan palagi yung nakakonect sa lupa. So natakil na natin yung PPEs regarding sa machines. Dito naman tayo sa oxyacetylene. So, sir, natin, no? So, preparation ng oxyacetylene. Dapat walang mga leak. So, si welder, i-check niya yung mga attachment. So, itong regulator, dapat good working conditions, hindi siya malfunction. Yung mga pressure gauge, gumagana. Tapos yung mga attachment in between, kailangan walang leak. So, na-check siya bago magtrabaho. Kasi, for example, itong oxygen, no? Kung halimbawa may sunog tayo tapos nag-leak yung oxygen natin, so malaki yung posibilidad na may explosion or mag-induce sa ng sunog. Kasi yung oxygen para siyang panggatong dun sa fire, no? Diba sa sunog, kailangan natin ng oxygen, ignition, at saka fuel. So kung may oxygen, maraming oxygen, may posibilidad na sumabog yung area kung nag-leak yung oxygen tank natin.
Ganun din sa acetylene, no? Kung mayroon tayong acetylene na nabilig, posibleng fire. Kasi fuel siya. Talagang liliyab yan. So, kailangan gumagana yung mga devices natin. Tapos ito yung hindi napapansin normally, no? Itong device na to. Sino ba yung makakapagsabi kung anong pangalan ng device na to? Saan anong pangalan ko? Tama. Ito yung flashback arrestor. Ito is tinatawag. Kung sa tubig may check valve, ito yung check valve ng acetylene. Ibig sabihin yung gas from the tank, one way lang siya, papunta lang doon sa nozzle. Hindi siya babalik. Kasi may mga aksidente na, magpa-flashback siya, babalik siya dito, papasok doon sa tangke. So may instances na sumasabog yung tangke dahil nag-flashback siya. So ito yung protection nun. This device will protect the worker from any uncertain or unintended explosion or fire. So hindi niya i-allow yung spark na mag-travel from the hose to the tank. So i-stop niya dito, ikakat niya. So walang chance na sumabog or mag-break ng sunog ito kasi tiling tank natin. Kasi may meron tayong flashback arrestor. So isa yun sa mga importante na natin procedure. So yun na naman yung natin, yung mitigation natin sa site. Yun yung mga proactive mitigation natin. So alam natin na may possible hazard na mangyari yun. So i-prevent natin siya through mitigation. Isa yun sa mga sample na to. Ito yung pag-install ng mga safety devices plus pag-arrestor. Tapos isa pa yung ito. Hindi ito basta-basta cover lang. No? This is a special materials. This is fire resistant materials. This is what we call fire blanket. So hindi lang ito normal na materials, hindi lang ito normal na fabric. This is a fire resistant fabric. So if ever there is a fire in this unit, so pwede niyang i-cover, kabera niya. So once you cover this unit, for example, this is on fire. So once you cover this with a blanket, you can stop the fire. So ito yung purpose nitong fire blanket. Then number two also yung safety device is yung fire extinguisher. So as per standard, we need to have a fire extinguisher near the working area. No? Every time mayroon tayong welding works, cutting, or using oxygen acetylene, kailangan may fire extinguisher sa area, no? Hindi pwedeng wala. Kasi baka magkaroon tayo ng aksidente, meron tayong redundant na parang plan B ba? So, fire prevention. Fire extinguisher is required during building works and hot works. No? Anong sabihin? Every time na may building tayo sa site, at saka cutting, kailangan natin ng fire extinguisher kasi napupunod siya ng spark at saka fire of flame. So, yung source ng ignition. So, kailangan natin ng firefighting devices. Which is yung fire extinguisher natin. Kaya mahalaga yung fire extinguisher. Kaya minsan normal observation sa site, pag nag-input yung safety o yung inspector, palaging na-observe asan yung fire extinguisher nyo. Nag-welding kayo, nag-oxy, acetylene cutting kayo, walang fire extinguisher sa area. So palagi yun, yun yung na-observe na violation. Kasi required talaga yung fire extinguisher devices. Tapos isa sa mga unsafe practices sa site, yung paggamit ng ito, malaga to. Yung iba, tinatamad kumuha ng lighter. No? So ito, sa oxyacetylene works, kailangan may tamang lighter, yung ignition device ka. Hindi yung lighter na ginagamit sa panigarilyo. Yun yung mga unsafe practices, no? Normally unsafe practices. Walang lighter na spark, yung ignition device.
Yung lighter na normal na lighter yung ginagamit pang sindi. So pag sindi niya gano'n, hindi niya alam, nakapull pala yung gas. Susunod yung kamay niya. So yung unsafe yung mga practices, sample yung unsafe practices na yun, no? So yun lang yung yung prior at saka during works. After works, anong gagawin natin? So after work, so equipment safety, no? Safety natin yung mga equipment natin. So wag lang natin bahayaan na naka-lay lang doon sa working area natin. Kailangan natin ayusin. Especially yung mga hoses, no? I-check natin kung may mga damage or may mga puncture. Kasi para sa kinabukasan, alam natin na safe pa rin yung device natin. Ganun din yung sa welding machine natin. So yun yung natin, procedure, basic requirement natin sa site pag at works, no? PPW, permit to work, toolbox briefing, equipment inspection prior to work, then PPE. Then during work, proper working procedure, and avoid unsafe practices. Tapos, after work, so post activities, inspection sa mga gamit natin. Tapos ito yung isa, nakalimutan ko kanina, yung trolley, isa sa mga unsafe practices during oxyacetylene works. Yung cylinder, nakatayo lang doon sa site, walang trolley, hindi nakalagay sa trolley. The cylinder trolley is very important. Kasi this cylinder is under pressure, high pressure po sa loob. No? So itong trolley, nag-stabilize siya dito sa cylinder para hindi matumba. Kasi once madamage itong part na to ng cylinder, tapos accidentally ma-release yung pressure niya, this will serve like a rocket, no? Para siyang rocket na biglang bubulusok kasi high pressure sa loob. So pag tinamaan ka nito, sigurado injured ka. Pag tinamaan ka sa ulo, talagang basag yung ulo. Kasi malakas yung pressure nito. Kaya nitong mabutas yung pader. Pag maputol itong kanya dito sa taas. So yung trolley, mahalaga yung ginagampanan nito. So every time magtatrabaho tayo, kailangan yung mga cylinder nakalagay sa trolley. Hindi nakatayo lang doon sa site. Kasi sometimes the surface in the site is uneven. So konting galaw lang dito sa cylinder, baka matumba. Tapos kung matumba, tapos unfortunately tumama itong side na to, maputol siya. Sisirit yung cylinder ng ganun. Pag may tamaan na tao, talagang serious injury yung maabutin. Kasi sa bigat niya at saka sa pressure na sa loob nito, very destructive talaga kung may matamaan. So yun yung importante itong trolley, mahalaga to. Hindi lang to dahil sa ease of transportation of the materials o safety reason din. Kaya dapat may trolley palagi. At saka yung trolley, meron siyang guard, yan o, para hindi siya matumba. Or chain. Para intact pa rin yung cylinder, hindi siya matumba. Stable siya doon sa working area natin. So mahalaga yun. So yung tatandaan natin, no? Yung grounding, firefighting equipment, yung trolley, yung mga safety devices, tapos last yung PPE. No? PPE is not the primary priority. No? PPE is the last. Kasi PPE yung para sa residual risk na lang. So pag lahat yan, nasunod na natin, yung sasalo na yung PPE. Yung safety gloves. So yun na yun. Para maiwasan natin yung mga accident sa site regarding hot works. So that's all for